Magandang umaga po sa bawat isa. Medyo limited pa naman yung time natin pero susubukan ko pong i-explain yung topic ho natin ngayong hapong ito na malinaw, simple, at maging kapakinabangan sa ating paglago sa pananampalataya. Ano po? So tayo muna ho ay dumulog sa panalangin. Mahabagin naming Ama, salamat sa biyaya na iyong pinagkaloob sa amin ngayong umagang ito upang pag-aralan ang iyong mga salita. Dalangin namin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu na imulat kami sa katotohanan upang makita pa namin, Panginoon, ang aming mga natitirang mga kasalanan upang ito ay aming matugunan at lumugo kami sa pananampalataya at maging kawangis ng aming Panginoong sa Kristo sa aming lakad pananampalataya at sa aming kabanalan. Naway, ikaw lamang ang siyang maparangalan, madakila, sa pangalan po namin Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. May bago ho tayo pag-aaralan ngayong umagang ito ay mula sa aklat ni Dr. Martin Lloyd-Jones na ang title ay Spiritual Depression, Its Curses and Cure. Okay? So, actually napapanuhon ho, may mga karamihan ho sa atin, hindi ko alam ang kanilang mga pinagdadaanan, parang kasunod lamang ng ating sermon kanina, no? Parang part 2 ng sermon natin kanina. But sinasabi ngayon, kailangan muna nating, para mas maunawaan ho natin ang ating pag-aaralan, dapat pare-parehas muna ho tayo ng tinatawag na pangunawa sa spiritual depression. So what is spiritual depression? Sabi ng ChatGPT, okay? AI na ho tayo ngayon, wala na si Webster. Sabi niya, ang spiritual na depression ay isang kalagayan ng spiritual na panghihina ng loob kung saan ang kagalakan, katiyakan, kapayapaan, at pagtitiwala ng mga mananampalataya sa Diyos ay natatakpan, okay, or clouded sa English. Kapag ang kanyang kaluluwa ay nanlulumo o nawawalan ng pag-asa sa kabila ng hindi nababagong katotohanan ng Ebanghelyo. Ang sabi naman ng co-pilot, sa kalaban ng ChatGPT, is ang spiritual depression ay ang tumutukoy sa malalim na panghihina ng loob, kalungkutan o pakiramdam na malayo ang Diyos. Hindi lamang ito psychological na kalungkutan, kung hindi isang spiritual na pakikibaka sa madalas na tawagin ng mga Puritans bilang divine dissertion o pakiramdam na iniwan sila ng Diyos. Yun yung sinasabi. So, alam na natin ho ngayon ang ibig sabihin ng isang kalagayan o ang isang mananampalataya sa kalagayan ng spiritual depression. At ito ay totoo sa karamihang mga Kristiyano. Kaya nga ho, sa ating teksto mula sa Awit 42, actually 42 and 43, buksan lamang ho natin ang ating Bible sa chapter na to. Sabi ng 42, 45, bakit ka manlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Purihin ko ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa ating panahon ho ngayon, maraming mga Kristiyano ang nakakaranas ng panghihina ng loob, pag-aalala, espiritual na panglulumo. Ang mga ilan nagtatanong ba, totoo ho ba akong ligtas? Okay, tinatanong ngayon ang kanilang mga sarili, totoo ba silang ligtas dahil hindi na nila nararanasan o nararamdaman ang kagalakan. Ang sabi ng Psalms, actually, yun ang kagandahan po pag pinag-aaralan natin ang aklat ng mga awit, nahayag ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tunay na karanasan ng mga anak ng tao. Sinulat ang Psalms para ipahayag, talaan ng mga totoong emosyon ng mga anak ng tao sa kanilang tunay nararamdaman. Ang aklat ng mga awit ay hindi lamang koleksyon ng mga doktrina, ng mga sulat, kundi ito ay mga tunay na karanasan ng mga tao ng Diyos. Ibig sabihin, totoong naramdaman ng mga
tao ng Diyos ang mga pagkakasulat ng Psalms. Ipinapakita nito ang kanilang kagalakan. Okay, mababasa ho natin sa Psalms ang kanilang joy, ang kanilang kalungkutan, their sorrow, their pain, ang kanilang takot, at ang kanilang pag-asa at pakikibaka. Lalo na si King David, kung ano ang nararamdaman niya, talagang ibinubuhos at isinusulat niya ito sa Psalms. Dahil ang kanilang katapatan, ang mga aklat ng awit ay nagiging bukal na kaaliwan at mga pagpapalakas ngayon ng loob sa ating kasalukuyang panahon. Kaya kung sabi nga ng ating pastor kanina sa ating sermon, is kapag ikaw ay dumaranas ng panlulumo o kung anumang pighati sa iyong buhay, ay mag-worship ka, magpuri ka, magbasa ka ng Biblia. Kasi ang maganda pang punto ho dito is huwag ka magbabasa ng mga malulungkot na aklat ng Biblia like Lamentation. Okay, talagang pang-gaano 'yon. Magbasa ka ng mga encouragement. Madalas ito mababasa ho natin sa aklat ng Psalms or awit. So ipinapaalala ngayon sa atin ng ating teksto sa Psalms 42 and 43 na ang bayan ng Diyos ay hindi ligtas sa mga espiritual na panlulumo. So normal, it's natural, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos na magkaroon ng spiritual na depression. Okay? Sinasabi ngayon, lalo na kung ating susuriin ang ating text sa Psalms 42 at 43, ipinapakita ngayon ang sumulat ng Psalms na to ang kanyang mabigat na kalungkutan. Kung inyong babasahin ho, yung buong chapter 42 and 43, ang kanyang mabigat na kalungkutan. Ngunit sa halip na manatili sa kawalan ng pag-asa, natutunan ninyang ipangaral ang ebanghelyo sa kanyang sarili. Kaya ibig sabihin, ang spiritual depression o panlulumo ay karaniwang nararanasan ng mga anak ng Diyos. Hayagang inilalarawan ng Psalms, ang awit, ang kanyang kaluluwa bilang nanlulubaybay. Okay? Nanlulupaypay or nalulumbay. Madalas itong tinatalakay sa kautusan sapagkat ito ang karaniwang nararamdaman ng mga mananampalataya. Okay? Hindi ibig sabihin ngayon ng ating text, ng karamihan sa ating teksto is all will be good. Madalas nating mararanasan that it will not be going well. Hindi lahat is magiging maayos. At mararamdaman ho natin ang pain, depression, ang rejection sa ating buhay. Ang ano ho natin ito is kailangan natin kailangan nating maramdaman ito. Actually, hindi tayo exempted. Sinasabi na dito, maging ang mga banal ng Diyos sa buong kasaysayan, naranasan ito. So hindi ka lamang, sa'yo lamang ang nararamdaman. Hindi ikaw lamang nakakaramdam yan. Hindi lamang ikaw ang nakakaramdam yan. Lahat ng mga mananampalataya is nararamdaman ang ganitong klaseng kabigatan, kabigatan at mga panunubay sa ating panloob. Okay? Ang katiyakan, ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagbabagong damdamin ng tao. Tandaan ho natin, our salvation is not depending on our character, on our feelings. Sinasabi niya diyan, kung hindi dapat sa nagbabagong katapatan ng Diyos sa kanyang tipan na tinupad ni Kristo. Ibig sabihin, dapat nakabase ang ating faith sa promise ng ating Panginoon through Christ Jesus, hindi sa ating damdamin. Not on our feelings. Yun sinasabi ng ating teksto. So dapat nating bilang isang mananampalataya, dapat nating pag-aralan ang ating spiritual na panlulumo o mga spiritual depression. Kailangan mong pag-aralan muna ang turo ng Biblia. Alamin mo muna anong sinasabi ng Biblia. Okay? Pagkatapos, pagmasdan ang iyong sarili, tignan ang mga halimbawang hinahalintulad sinasabi sa Biblia ng mga taong nakaranas nito. Ibig sabihin,
kailangan ang tamang doktrina muna bago natin maranasan ang mga kailangan ho nating maranasan bilang isang mananampalataya. Kaya sa pag-aaral po natin sa araw na to, sa umagang ito, talakayin natin ang tatlong katotohanang itinuturo ng Biblia tungkol sa spiritual na depression. Una, kailangan mong kilalanin ang sanhi ng spiritual na iyong panlulumo. Ang sabi ng ating teksto, sabi niya, bakit ka manlulumo o kaluluwa ko? Okay? Bakit ka manlulumo? Ang unang kailangan gawin or sinasabi ng writer ng Psalms is kilalanin, suriin mo muna ang iyong sarili. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, may iba't ibang dahilan kung bakit nararanasan ang isang mananampalataya, ang spiritual na panlulumo. Makikita ho natin ang listahan dito, may mga palatandaan. Ang isang Kristiyano o ang isang mananampalataya ay nanlulumo. Siya ay malungkot, nakikita ho natin. So nakikita talaga sa kanyang outward emotion or sa kanyang outward na action, siya ay bilasa. Okay? Madaling umiyak. Yung konting, na paano ka? Talagang bubuhos na agad yung luha niya agad. So makikita mo talaga na mayroong problema. Okay? Nawalan ng gana sa pagkain. Sana all, ano? Okay, nawawalan ng gana sa baka baliktad, lalong gumagana sa pagkain. Okay? May takot. Magulo ang kalooban. Hindi alam. Actually, hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa or may ano. Mukhang problemado. Hindi lang mukha, talagang problemado. Okay? At labis na nakatuon sa sarili. Doon pumapasok yung ano dapat, feeling ko. Okay? Feeling ko. Yun, bisan, sunod-sunod, feeling ko mag-isa ako, feeling ko iniwanan ako, feeling ko ako lang nakakaranas nito. Nagkakaroon na ng selfishness sa kanyang sarili. So ang panlabas na anyo ng kadalasan ang siyang nagpapakita na ang isang tao ay nasa loob ng kanyang panlulumo. Okay? Mga pangunahing sanhi ng ating spiritual na panlulumo. Una-una ho, ang ating likas na pag-uugali. Ang ating sanhi ng ating panlulumo ay ang ating likas na pag-uugali. Dahil tayo ay nabubuhay pa rin sa mundong ito, ang ibig sabihin, meron pa rin tayong kasalanan na nananatili sa atin. At ang ating selfishness, nasa atin pa rin. Kahit na tayo ay binago na ng Panginoon, meron pa rin tayong kasalanan na natitira sa atin dahil tayo ay nabubuhay pa dito sa mundong ito. So ang ating ugali, meron pa rin pinapakitang selfishness yan sa ating paglakad, sa ating pananampalataya. So may mga taong likas, sabi nga ng ating sermon kanina, may mga taong likas na pinapakita ang kanilang kalungkutan or pagkabalisa. Mayroong mga likas naman na talagang hindi mo makikita na may problema pala siya. Okay? May mga problema pala siya. So may mga mananampalatayang matiyagang nagsisiyasat sa kanyang sarili. May mga ilan naman is palaging sinusuri ang kanilang mga sarili. At mga ilan naman is makikita mo parang walang problema. Wala silang problema. Pero deep inside, gumuguho na pala ang kanilang saloobin. So gayon man, ang ibig sabihin ngayon, walang ibang uring personalidad ang nagliligtas sa tao. Regardless kung ikaw ay introvert or ikaw ay extrovert, kung ikaw ay mag-isa or ikaw ay hindi ito importante o hindi ito magliligtas sa tao. Maaring nakakaapekto ang personalidad natin. Okay? Maaring nakakaapekto ang ating personalidad is ngunit hindi natin dapat ito maging batayan ng ating kaligtasan. Maaring ang ating personalidad ay nakakaranas natin ng mga kung ano man ang ating nararamdaman, ito ay base sa ating personalidad, ngunit dapat ito ay hindi nakaka-apekto sa pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Psalms 139. Sabi niya, siyasatin mo ko, O Diyos, sabi ng Psalms. Alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako. At alamin mo ang mga pag-iisip ko. Sinasabi ng Psalms, siyasatin siya. Tignan ang kanyang sarili kung ano ang kanyang mga pangangailangan, ano ang kanyang nararamdaman. Ganon din ang sinasabi ng Romans 12:3. Huwag tayong mag-isip
sa ating mga sarili ng higit na nararapat na kanyang isipin. Hindi dapat natin iniisip ang ating sarili. Okay? Bagkus, kung hindi isipin natin na may katinoan ayon sa pananampalatayang ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. So, ibig sabihin, hindi ang ating nararamdaman ang siyang kumikilos kung paano tayo maging or mag-react sa isang sitwasyon, kundi kung ano ang ating sinasampalatayanan. Yun ang importante ho doon. Ang punto, ang ating pagkakilalan ay hindi nakabatay sa ating personality. Ang ating pagkakilala sa Diyos ay hindi nakabatay sa ating personalidad. Ang ating tunay na pagkakilanlan ay dapat nakikita sa ating pag-isa kay Kristo. In Christ alone, with the union with Christ, yun dapat na nakikita sa isang mananampalataya. Ang ating katayuan sa harapan ng Diyos ay nakasalalay lamang sa katuwiran ni Kristo at ibinilang sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating karakter kung bakit tayo tinanggap ng Diyos, kung hindi lamang sa karakter or ating pakipag-isa, union with Christ, kung bakit tayo binilang na anak ng Diyos. So sabi ng Romans 3:28, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuring na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. So dapat nating makita, you are already been justified because of your faith. Hindi dahil kung sino ka. Kundi dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Pangalawa, ang ating dahilan ng ating panlulumo ay ang pisikal na panghihina. So makikita ho natin yan, of course, pero madalas nakakaranas tayo ng sakit, ng pagod, sobra sa trabaho, kahinaan ng katawan, na maaring magdulot ng pagpapalang espiritual na panlulumo. So maaari itong magdulot ng matinding pagod. Of course, kapag may trabaho tayo, normal, kasi tao pa rin ho tayo. Sa iyong pakiramdam, okay? Panghihina. So matinding stress. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho pa rin. Ngayon, hindi na sarili na, maluwalas na ang kanyang, ngayon, hindi na masyadong stress. Hindi katulad ng pero kasama ho yun, sa party ho yun. Kalungkutan ay kakulangan ng pahinga. Yun yung sinasabi ho doon. So, actually, maging ang mga prophet, okay, maging ang mga prophet, like si Prophet Elias, ay nakaranas ng matinding pagod, kaya pinagpahinga muna siya ng Panginoon sa kanyang tagumpay bilang espiritual na pakikibaka. Mababasa ho natin yon sa unang hari 19. So, ibig sabihin, alam ng Diyos ang ating mga limitation. Alam ng Panginoon yon. Kaya dapat, kaya nating alagaan ang ating sarili kung paano tayo dinisenyo ng Panginoon upang mabigyan natin ng punto ang panghihina ng katawan. Okay? Pangatlo, actually, ito yung kailangan ho nating makita is ang mga espiritual na pag-atake. So, alam niyo ho ba na nasisiyahan ang diablo kapag pinanghihinaan ng loob ang mga mananampalataya? 1 Peter 5:8 sabi niya, ang diablo ay inyong kaaway na tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. So sinasabi ho sa atin dito, si Satan, pinaniniwalaan niya ang mga Kristiyano ngayon ng mga kanyang kasinungalingan. Okay? Siya yung mga bumubulong ho sa atin na sabi sila, hindi mo kaya yan. Okay? Isa kang kabiguan. Pinabayaan ka na ni Lord. Okay? Ngunit ang tinig na to ay hindi galing sa ating Panginoon. Alam niyo ho ba, ang ugat ng ating espiritual na panlulumo ay ang hindi lubos na pagtitiwala sa Diyos.
kung bakit natin nararamdaman ang mga ating spiritual na depression is because we do not have enough faith, lubos na pagtitiwala. Kine-question natin, totoo ba? Okay, parang nung unang pagkakasala, sina Eva, di ba? Totoo ba? Yun ang sinabi ng ano? Dinadivert ho tayo ang ating ng diablo sa ating paniniwala. Ang Panginoon ang nagsasabi sa atin na sa pamamagitan ng kanyang salita, siya dapat ang nagbibigay sa atin ng katotohanan, ng pag-asa at ng katiyakan. Huwag po nating baguhin ang ating kaisipan sa katotohanan ito. Yun yung problem. Dahil may nararanasan ka ngayon, kinu-question mo ang nakasulat sa Biblia. Totoo ba ngayon, bilang ako ay Kristiyano, is kailangan kong maranasan ang ganito. Kaya dapat, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kailangan mong tignan ano ang mga sanhi ng iyong panghihina. Ano ho ba ang cause ng iyong depression? Ito ba ay physical? May karamdaman ba ako? Ito ba ay emotional? Ito ba ay spiritual o magkahalo? Nagkahalo-halo na. Hindi mo na alam kung alin. Okay? Ngunit kapag natukoy natin ang sanhi ng ating kalagayan, mas magiging handa tayong bigyan ng tuon, ng tamang lunas ang itunuturo sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Kung alam ho natin ang sanhi ng ating panlulumo, kunyari, kung tayo ay may sakit, of course, kailangan ho tayong magpagamot. Kung tayo ay pagod, kailangan tayong magpahinga. Kailangan mong alamin anong dahilan ng iyong panlulumo. Okay? Hindi kailangan ho nating alamin. Dahil pag mas alam natin kung ano ang sanhi nito, mas mabibigyan ho natin ng tamang karampatan. Kasi kung hindi tama ang ating pagtugon, maaring itong magbunga ng iba pang depression. Baka magsanga-sanga na ang iyong, or nagpatong-patong na ang iyong mga problema. Dapat malaman ng bawat mananampalataya ang kanyang likas na pag-uugali. Kailangan niya makita ang kanyang kalakasan. Parang yung kanina nga lang sa ating sermon. Ang kanyang kahinaan at ang mga tuksong madalas niyang hinaharap. Dapat alam po natin to. Okay? Alam natin kasi sabi nga ho sa atin, pare-parehas ho tayong mananampalataya, ngunit magkakaiba tayo ng karakter. Magkakaiba ho tayo ng personality. Magkakaiba tayo ng physiology, ng body, Iba-iba ang ating sitwasyon. Kaya ngunit dapat nating alamin ang bawat isa kung ano ang mga ito. Sa halip na basta magpadala sa ating damdamin ngayon, dapat nating suriin ang ating sarili sa kautusan na dapat tayong magtiwala sa Diyos. Sapat bawat aspeto ng ating mga pangangailangan. So hindi dapat tayo magbasta-basta magtiwala or sumang-ayon sa ating nararamdaman. So suriin ho natin ang ating tunay na kalagayan. Okay? Pangalawang biblical truths about spiritual depression is itong matindi. Huwag ka dapat makinig sa iyong sarili. Ipangaral mo ang ebanghelyo sa iyong sarili. Ang sabi ng ating teksto, bakit ka manlulumo o kaluluwa ko? Actually, ito ang pinaka-punto ni Dr. Martin Lloyd-Jones sa kanyang aklat na spiritual depression. Hindi lamang dapat pinakikinggan ng ating mga damdamin, sa halip, sinasabi ng ating teksto, questionin mo ang iyong sarili. Kailangan nating makita ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos. Kung nararanasan mo ang iyong sitwasyon ngayon, huwag mong tanong bakit ko nararanasan to sa Panginoon. Ang tamang tanong is, ano ang gusto mong ipakita sa akin? That's the correct question. Huwag natin, bakit sa akin nangyari to, Lord? No. We ask the question, Lord, ano ang gusto mong ipakitang kasalanan ko upang ito ay aking matugunan? Kailangan ho natin makita
ang Lunas ay nagsisimula sa pangangaral ng katotohanan sa ating sarili. Kaya dapat ang gospel unang-unang ipinapangaral sa atin araw-araw. Okay? Dapat nating matutunan na dapat nating panghawakan at pamahalaan ang ating sarili. Dapat tayong matutong kausapin ang ating sarili sa halip na hayaan natin ang ating sariling kausapin tayo. Naalala ko ngayon ang aking misis na si Daisy, na kapag gabi, humingi ako ng snack. Okay? Ang sabi niya, hindi ka gutom, naiinip ka lang. Okay? So kung ako is magtitiwala, maghahanap ako ng makakain. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi mo dapat pinakikinggan ang iyong sarili. Hanapin mo ang katotohanan na dapat ikaw ang mag-control sa iyong sarili. Ang malaking bahagi ng kalungkutan ng buhay ay nagmumula sa katotohanan na pinakikinggan mo ang iyong sarili sa halip na ikaw ang mangusap sa iyong sarili. So, ang lunas sa atin dito is dapat kausapin mo ang sarili ng iyong ikaw kumuusap. Okay? Hindi ang sitwasyon dapat ang susunod sa iyo. Hindi ka ang susunod sa sitwasyon. Dapat ikaw ang panghawak ng iyong sitwasyon. Ipangaral ang ebanghelyo sa iyong sarili sa katotohanan ng Diyos. Alalahanin mo parati ang pangako ng Diyos. Okay? Utusan mo ang iyong sarili na umasa sa Panginoon. Ikaw mismo magsabi. Okay? Huwag mo lang sasabihin. You do it. Gawin natin. Ang mga bagay na to. So, kailangan nating matutunan na pangalagaan ang ating buhay sa ating spiritual na paglago at matutunan ang mangusap sa ating sarili. Ibig sabihin, kaya nating kontrolin. Ang ibig sabihin doon, kailangan nating kontrolin ang ating sarili sa bawat sitwasyon. Kailangan natin, kaya dito pumapasok ngayon, paano makokontrol ang iyong sarili kung hindi mo alam ang iyong Biblia? Paano mo masasabing tama ang iyong ginagawa kung wala kang kaalaman sa kautusan? Kaya doon kailangan natin ng self-meditation, prayer time, ng devotion, self-reflection. Doon natin kailangan pagbasihan ang salita ng Diyos. Tandaan ho natin, ang ating damdamin bago-bago. Okay? Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. Supporting verse ho natin dyan, pakiano na lang ho natin, take note ho natin. Talagang hindi ko nilagay para meron ho tayong basahin sa bahay. So, Lamentation 3, 21 to 24. So, hindi nananatili ang mga propeta sa kanilang kalungkutan. Tandaan ho natin, even sila, nakakaranas sila ng lungkot, ngunit hindi sila nananatili sa kalungkutan. Sinadya nilang alalahanin na dapat ang katapatan ng Diyos ang manatili, manaig sa kanila. Doon nila muling natagpuan ang pag-asa sa kanilang mga nararamdaman. Sa 1 Corinthians 10:5, ganun din ang sinasabi ni Paul sa mga Corinthians. Sa Romans 12:2, sabi niya, kung hindi magbago kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip. Huwag nating isanay ang ating sarili. Kung ginagawa ng mundong ito, ganun din po tayo. We should be follower of Christ. Makita na ang Panginoong Hesukristo ang nananahan sa atin. At sinusunod natin ang kanyang kagustuhan kung hindi ayon sa kanyang nasusulat. Yun ang ibig sabihin ho nun. Ang tunay na pagbabago ng buhay ay parating nagsisimula sa katotohanan ng salita ng Diyos. At kailangan nating baguhin ang ating kaisipan, lalo na ho tayo, is karamihan din ho tayo is nagmula sa mga iba't ibang kultura, kung paano tayo pinalaki, ganun din ang ating nakukuha. Kaya lang, kailangan nating baguhin nung ikaw ay mananampalataya na. Paano mo babaguhin? Ang Biblia, ang iyong magiging pamantayan. Siya magiging guide mo. Kasi walang ibang magtuturo dapat sa iyo kung hindi ang salita lamang ng Diyos. Ang pananampalataya, tandaan ho natin, ang ating pananampalataya ay hindi positive thinking.
Okay? Hindi ito simpleng may pag-asa tayo na aayos ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay laging nakabase sa tiyak at hindi nagbabagong salita at pangako ng Diyos. Yun dapat ang pinaka-basis natin ng ating faith. Hindi ang ating sarili, kundi kung ano ang nasusulat sa ating Biblia. So hindi tayo ang lumilikha ng ating pag-asa. Dapat inaalala natin na ang ating pag-asa ay nakasalalay na, nakabase lamang sa natamong tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa atin, sa pamamagitan niya, kaya nating mapanagumpayan tulad niya ang ating mga panlulumo. Ang application ho natin, sa halip na sabihin mo, pakiramdam ko, kinalimutan ako ng Diyos, sabihin mo, tingnan natin na ang pangako ng Diyos ay hindi niya ako iiwan o papabayaan. Hebrews 13:5. Kung masasabi mo sa iyong sarili is, ako ay hinahatulan pa rin. Ipangaral mo ang Ebanghelyo, kaya nga ngayon ay wala ng kahatulan ang mga na kay Kristo Jesus. Romans 8:1. Sa halip na makinig sa iyong damdamin, unahin mong ipangaral ang Ebanghelyo sa iyong sarili. At higit sa lahat, kailangan natin ilagay ang ating pag-asa ng lubusan sa Diyos. Sabi ng ating teksto, umasa ka sa Diyos. Ang lunas sa spiritual na depression ay hindi matatagpuan sa ating sarili. Hindi ito matatagpuan sa positive thinking o positibong pag-iisip. Hindi rin ito sa pagbabago ng kalagayan. Kapag naging maayos ang iyong kalagayan, is feeling mo maayos na rin ang iyong katayuan sa Diyos. Hindi rin ito ng pagkakaroon lamang ng mas matinding emosyon. Yung feeling ko is naging magaan na ang iyong damdamin. Hindi ho ganon. Ang ating pag-asa ay sa Diyos mismo. Dapat makita ho natin parati. Ang ating pag-asa ay parating nananatili sa Diyos mismo. Umasa ka sa Diyos sapagkat siya ay muli kong pupurihin. Mababasa ho natin ang ating mga other text na sa Romans 5:1. Kaya nga yamang tayo itinuring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. We have now all peace because of Christ. Because our faith in Christ. Ang ating kapayapaan sa Diyos ay bunga ng kanyang biyaya, ang ating katwiran kay Kristo at hindi ang ating damdamin. Yun din ang sinasabi ng Romans 8:31-39. Walang anuman makakapaghiwalay sa atin sa mga mananampalataya mula sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Ganon din ang sinasabi ng Hebrews 5:19-20. Taglay na natin bilang isang tiyak at matibay na angkla ng ating kaluluwa. Isang pag-asang pumasok sa loob ng sanktuaryo. Ibig sabihin, binigyan na tayo ng karapatan ngayon na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay dapat natin pinanghahawakan. Ang pag-asa ng isang Kristiyano ay hindi sa kanyang haka-haka, kundi sa katotohanang nakabase sa pangako ng Diyos. Huwag po nating bibitawan ang pangako ng Panginoon sa atin. Yun ang sinasabi sa atin ng Psalms. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating lakas sa pagkakilala kay Kristo. Ito ay nakasalalay sa ating katapatan at sa paghahari ni Kristo sa ating buhay. Siya dapat ang humahawak sa ating buhay. Hindi tayo ang humahawak sa ating buhay. Hindi yung kung ano ang gusto natin. Feeling natin na kapag ikaw ay naging Kristiyano, ay magiging maayos ng lahat. Actually, mas lalo hong bibigyan ho tayo ng mga suliranin
upang patunayan, ipakita na tayo ay namumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Ang ating practical application ho dito is kapag ikaw ay pinanghihinaan ng loob, kailangan mo manalangin. Okay? Na may tapat at taos sa iyong puso. Basahin natin at pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Makisama sa pagsamba kasama ng iglesia. Huwag mo natin ihiwalay, i-isolate ang ating sarili. Okay? Mas lalo ho natin kailangan ang pagpapalakas ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Pinapaalala ang iyong sarili, ang ebanghelyo araw-araw. Kailangan nating bumalik, ipangaral ang ating ebanghelyo everyday, araw-araw. At huwag hiwalay ang ating sarili sa kapatiran. At lalong-lalo na, dapat tayong magtiwala sa pangako ng Diyos sa halip sa ating pabagong damdamin. Ang conclusion ho natin dito is, ang sumulat ng awit 42 ay nagtatapos na kung saan dapat magtapos ang bawat mananampalataya. Ang sabi niya is, muli ko siyang pupurihin. Pansinin ho natin, hindi nagbago ang sitwasyon ng manunulat ng Hebrew, manunulat ng Psalms. Hindi nagbago ang kanyang sitwasyon. Nandun pa rin ang kanyang problema. Nandun pa rin ang kanyang nararamdaman. Ngunit nagbago na ang kanyang focus. Hindi na siya umaasa ngayon sa kanyang sarili. Ang kanyang pag-asa ay nakasalalay na, nakalaan na sa ating Panginoong Diyos. Ang ating kaligtasan ay nagsisimula sa biyaya ng Diyos. Tayo ay nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. At ito ay magtatapos sa biyaya ng Diyos. So ang pag-asa sa Diyos ay ang pinakadakilang lunas ng ating spiritual depression. Tinapos ng manunulat ng Psalms ang kanyang pakikibaka sa pamamagitan ng kagalakan, pagtuon sa kanyang pag-asa sa Diyos, hindi sa kanyang damdamin. Kaya ang pananampalataya ay dapat mamahala sa damdamin. Hindi ang damdamin ang mamamahala sa iyong pananampalataya. Inuulit ko, ang pananampalataya ang dapat mamahala sa damdamin. At hindi ang damdamin ang mamamahala sa iyong pananampalataya. Kaya kung sa araw nito ay may panglulumuho kayong nararanasan, huwag mong paniwalaan ang bawat damdamin ng iyong nararanasan. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Huwag mong hayaan ang iyong damdamin ang mangusap sa iyo. Sa halip, ipangaral mo ang iyong ebanghelyo sa iyong sarili. Huwag mong ilagak ang iyong pagtitiwala sa iyong emosyon. Ituon mo ang iyong buong pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Sapagkat bagamat nagbabago ang ating damdamin at ang ating puso, ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Kaya sabihin sa atin, umasa ka sa Diyos sapagkat muli ko siyang pupurihin, ang aking tagapagligtas at aking Diyos. Ang conclusion ho natin is, pangwakas, ang espiritual na panlulumo ay tunay at karaniwang nararanasan maging ng mga mananampalataya. Ngunit hindi ito dapat maghari sa buhay ng isang Kristiyano. Dapat nating maunawaan ang sanhi nito. Iwasan ang labis na pagtuon sa sarili, ipangaral ang katotohanan ng Diyos sa ating sariling puso sa halip na makinig sa ating panghihina ng loob. At patuloy na ituon o ilagak ang ating pag-asa sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa katotohanan ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito. Nawa makita po namin ang aming mga sarili na sa kabila ng aming mga kahinaan, panlulumo, is magtiwala lamang kami sa inyong salita, sa iyong mga pangako, upang kami ay magkaroon ng pag-asa sa pamamagitan lamang ng katuwiran ng aming Panginoong Hesukristo, upang kami ay mamuhay ayon
sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong katwiran, at maging kawangis ng aming Panginoong Yesus. Nawa ang mga katotohanan ito ang siyang magbigay sa amin upang siyasatin ang aming mga sarili at upang kami ay lumago sa kabanalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.